we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. Malalakas na hampas ng alon nararanasan sa ilang coastal area sa Batangas City. Ilang floating cottages sa Matabungkay Beach sa Lian, Batangas nasira dahil sa malalakas na alon. Ilang lugar sa Occidental Mindoro binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Chop-chop na katawan ng isang babae natagpo ang nakabaon sa silong ng kanilang bahay sa Lucena City, Quezon. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanguna sa selebrasyon ng 160th birth anniversary ni Apolinario Mabini sa Tanawan City, Batangas. At makulay na street dance at float parade sa selebrasyon ng Sublian Festival at 55th founding anniversary ng Batangas City, tunghayan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nararanasan ang malalakas na hampas ng alon sa ilang coastal area sa Batangas City. Ang isang mag-anak inilikas matapos masira ang pader ng kanilang bahay dahil umano sa mahinang pundasyon nito. Samantala, nasira din ang ilang floating cottages sa Matabungkay Beach sa Lian, Batangas dahil pa rin sa malalakas na alon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, panakanak ang pag-uulan ang nararanasan ngayong hapon dito sa bahagi ng poblasyon, Batangas City. Wala na ang bahang naitala kahapon sa ilang bahagi ng barangay poblasyon sa Batangas City mag-aalas 8 ng umaga kanina. Bagamat wala ng baha, may panakanaka pa ring pag-uulan at pag-ambon. Kung panakanak ang pag-uulan lamang at pag-ambon ang nararanasan sa bahagi ng barangay poblasyon, malalakas na hampas ng alon naman ang bumabayo dito sa barangay Pinamukan proper. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin ito ng habagat na mas pinalalakas pa ni Bagyong Karina. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin ito ng habagat na mas pinalalakas pa ni Bagyong Karina ang nararanasang ulan. Ang bangkang ito na pagmamay-ari raw ng tiyahin ni Alvin, nasira at naputol ang unahang bahagi matapos hindi raw maitaas kahapon. Sa video na kuha ng isang netizen, makikitang halos lumubog na ang bangka ng pasukin ng tubig dagat. Sa ganitong sitwasyon na ikuan, lagi nung pag may bagyo, habagat, ang mga mandaragat hindi makapalaot. Ay, kapag Di ba paghanap buhay? Dapat itulungan na lang yung mga taong mangingisda para makarating ho din sa amin ng sitwasyon. Ang insidenteng kagaya nito, patuloy pa rin daw minomonitor ng otoridad. Nag-abisyo tayo sa baybay dagat natin na medyo nga kitang-kita naman simula kagabi na medyo malakas ang hanging habagat. So nag-advise tayo ng pagtataas ng kanilang mga bangka. At the same time, yung mga nasa sa areas na mabababa, medyo pinagmo-monitor din natin sila sa kanilang kapaligiran para in case na lumakas ang alon or pwede silang mag-evacuate at makipag-coordinate sa kanilang barangay disaster officers at sa barangay council. Lumikas din ang isang pamilya mula sa barangay 4, Batangas City matapos masira ang pader ng kanilang bahay dahil umano sa mahina ng pundasyon ng pader na hinampas ng malakas na hangin at ulan kahapon at noong linggo. Pansamantala silang naninirahan sa kanilang kaanak sa barangay 24 at nasa maayos ng kalagayan ayon sa Batangas CSWDO. Home visitation na isinagawa ng aming social worker at doon sa assessment. So naibahagi nung may-ari nung bahay na sila ay nakatirik doon for more than 30 years. At dahil may mga pangyayari na nagkakaroon tayo ng lindol at dahilan nung huling pagputok ng Bulkang Taal, so nagkaroon na ng crack yung bahay. So at the same time, merong malapit na puno ng akasya sa kanila na yung ugat ay medyo nakaapekto o hindi nakaapekto talaga sa kanilang kabahayan, gumuho yung parteng yun ng kanilang bahay. Nabigyan na rin daw sila ng food packs mula sa Batangas City LGU.
Sa Lian, Batangas, nasira ang ilang floating cottages sa bahagi ng Matabungkay Beach. Patuloy na nagsasagawa ng assessment ang Lian MDRRMO para malaman kung ilan ang kabuuang bilang ng nasirang floating cottages sa lugar. Sa kabila ng lakas ng ulang nararanasan sa mga oras na ito, unti-unti pa rin dumadagsa ang mga manonood para sa isasagawang street party sa harap ng City Hall. Kaugnay pa rin yan ng Sublian Festival 2024. Ace! Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, asahan pa rin ang pagulan sa Calabarzon at ilang lugar sa Mimaropa, bunsod ng habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Ang latest sa bagyo at sa epekto ng habagat, alamin sa report ni Hazel Alviar. Halos buong bansa ang patuloy na uulanin dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Karina at habagat. Sa 11 AM latest bulletin ng Pag-asa, signal number 2 na sa mga bayan ng Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at Ivana. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, mga isla at northern portion ng Catanduanes. Huling namataan ng bagyong Karina mahigit 300 kilometro silangan ng Basco, Batanes. Patuloy nitong pinalalakas ang habagat na nagpapaulan din sa malaking bahagi ng bansa. Posibleng bukas ng gabi o Huwebes ng umaga ay tumama ang bagyo sa northern portion ng Taiwan, saka tuluyang lalabas ng PAR at tutumbukin ang southeastern China. Sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon Provinces, Cavite, Rizal, Laguna at Batangas. May heavy to torrential rains o matitindi at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Mataas din ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sa ibang balita, pinasususpinde ng Department of Trade and Industry ang bentahan ng mga vape product online. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kumpleto sa mga rekisitos para sa negosyo ang vape store ni Arvin sa Lipas City. Strikto at hindi rin sila basta-basta nagbebenta kung kani-kanino lang. Nung naka-attend po ako ng beses sa meeting po ng DTI, bawal po magbenta talaga sa mga minor. Dapat sa mga matanda lang talaga. Ang kompetensya hindi lang daw sa kapwa nila may physical store dahil naglipanan na rin ang online market para sa vape at e-cigarette. Wala naman silang mga binabayaran po at least ng mga permit, tapos yung mga products nga po, hindi po natin masusure kung ano talaga. Kung safe po talaga. Pero pinatitigil na yan ng Department of Trade and Industry o DTI. Effective immediately ang utos na suspension para sa vapor products, vapor product device at vapor product system sa e-marketplace na nakasaad sa Department Administrative Order No. 24-03 Series of 2023. Ayon sa DTI, kailangan daw ng sistema sa tamang pangangasiwa sa paggalaw ng produkto mula sa mga manufacturer, importer at retailer. Pinoproteksyonan daw ng DTI ang kapakanan at kalusugan ng mga kabataan. Mas safe din sa mga flavor nung nakakapamili din ng ayos. Pag online hindi kasino, minsan isa lang pinadadalang mga flavor. Tapos makikita mga bata na gamit, tapos hindi naman sa binibili, physical store. Sa pahayag ng DTI Calabarzon, inaalam pa rin ang mga hakbang na gagawin para matiyak na wala nga makakabiling menor de edad. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nanguna si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa selebrasyon ng 160th birth anniversary ni Apolinario Mabini sa Tanawan City, Batangas. Ang Pangulo hinamon ng mga kabataan na gawing inspirasyon si Mabini sa kabila ng kinahaharap na pagsubok. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Tuhog sa public engagement si Pangulong Marcos Jr. isang araw matapos ang ikatlo niyang State of the Nation Address o SONA kahapon. Nasa Tanawan City, Batangas siya bilang panauhin sa pagdiriwang ng 160th birth anniversary ng bayaning si Apolinario Mabini. Makulimlima ng panahon, mainit ang pagtanggap ng mga Batanggenyo sa Pangulo. Kabilang ang konseho sa Tanawan City. Naroon si Councilor Sam Torres Aquino Bengzon at ilan pang pinuno ng pamahalaang lokal sa lalawigan. Ang presidente mismo ang nag-alay ng bulaklak sa dambana ng kinikilalang dakilang paralitiko at utak ng revolusyon. Lumaki si Mabini sa sadlak ng kahirapan bilang pangalawa sa 8 anak ng isang tindera at isang magsasaka.
Sa lahat naman sa material na mayaman, pinunan niya ang kakulangan ito. Sa loob ng museo kung saan tampok ang mga larawan at mga memorabilia ni Mabini, nasulyapan ni PBBM ang naging buhay ni Mabini na siyang sentro ng kanyang talumpati. Dapat aniyang tularan ang dedikasyon at pagtitiyaga ni Mabini na sa kabila ng hirap na naranasan sa buhay ay nagpunyagi at unti-unting kinilala ng kapwa Pilipino. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, naging kasapi siya ng La Liga Filipina bilang isa sa mga buong tapang na nagtaguyod ng mga reforma sa panahon ng kolonyalismo. Hamon ng presidente sa mga kabataan na gawin siyang inspirasyon ang kakayahang gumawa ng pagbabago sa pamayanan sa gitna ng pagsubok at kapansanan. Naway higit sa maunawaan ng mga nakakabatang henerasyon ang kanyang mga pilosopiyang pampolitika at panlipunan upang sila ay mahikayat na mag-ambag sa pagsulong ng ating bansa. Ang mga aral at sakripisyo daw ni Mabini ay dapat na patuloy na maalala ng marami higit sa ribulto at mga estrukturang ipinangalan sa kanya. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nagpasiklaban ang ilang kalahok sa Fanlasang Batanggenyo Lantake cooking competition na bahagi ng 55th Batangas City Foundation Day. Ang pakalasting manok, kilawing papaya at nilupak na kamoting kahoy ating tikman sa report ni Denise Abante. Iba't ibang timpla para sa iba't ibang panlasa. Tagisan ng galing sa pagtimpla ng mga ipinamanang lutuin. Yan ang nangibabaw sa isinagawang Fanlasang Batanggenyo Lantake Cooking Competition sa Batangas City. Bahagi pa rin ito ng halos isang buwang selebrasyon ng 55th Batangas City Foundation Day. Tampok dine ang pakalaste o cold chicken recipe o di kaya na may mga manok na natalo daw sa sabong na pinakakalaste o pinalalabas ang mantika at lasa ng karne sa mahinang apoy. Isa rin sa mga putahe ang kilawin sa papaya na kadalasang inihahain sa mga bukirin ng Batangas City na para sa ilan ay maituturing na matandang putahe o heirloom recipes. At para sa dessert, ang nilupak, isang kakanin na maaaring gamitan ng saging o balinghoy na nilulupak o ginagamitan ng malalaking pandikdik para makuha ang malagkit na texture. Mga heirloom recipes, ano itong mga heirloom recipes ito? May mga recipes kasi na alam ng mga tao, ng mga matatandang tao sa mga bukid, yung hindi naiibaba dito sa bayan, pero alam nila. Ito ay normally nakakain sa mga bukid. Yung mga madali ang luto, yung wala silang ingredients, di ka yun. Yes, at ayun nga ay madalas ay pulutan. Ang sikreto raw sa version ni Robert sa pakalasting manok, ang liver spread na mas nagbibigay daw ng linamnam. Yun po ay para po yung kalasting-kalasting na nakakuha po yung mga recipe na nakakuha dun sa karne. Iba-iba man ang lasa at timpla, ang pagpapatuloy ng nakagawi ang tradisyon sa pagluluto at ang pagpapakilala ng mga maituturing na sinaunang pamanang panlasa, hindi raw matatawaran. May influences man sa iba, kaya lang ginawa natin atin. Kasi kung anong meron tayo, yun ang ginawa natin. Kanya-kanyang household, may kanya-kanya ding version. Yun. Iba-iba ang version. May story behind. Hindi lang daw siya ng 17 anyos na si Lance ang nabusog, kundi pati na rin ang kanilang mga mata. Maganda rin daw kasi ang visual presentation ng mga pagkaing inihain. Isang malaking tulong daw ang ganitong mga patimpalak para mabigyang kamalayan sa putahing Batanggenyo ang mga kabataan. Mahalaga po talaga ito na yung tradisyon at kultura po as part ng pagkain po ay napapasa po talaga sa susunod na henerasyon para po yung sinasabi nga po nila na ang kultura po ang nagiging espiritu ng isang bansa po. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pasintabi mga kapuso, natagpo ang nakabao ng chop-chop na katawan ng isang babae sa silong ng kanilang bahay sa Lucena City, Quezon. Ang 29 anyos na live-in partner ng biktima sumuko at inamin ang krimen. Nakatutok si Paul Hernandez.
Natunton ng pulisya sa bakuran ng bahay na ito sa Barangay 5 Lucena City, Quezon ang nakasako at putol-putol na bahagi ng katawan ng babae hapon itong Lunes. Sa investigasyon ng pulisya, unang napaulat na nawawala ang babaeng biktima. Si kapatid ng missing person na pumunta sa impilan ng police station, na hinanap niya si na nawawala daw nung June 30. Sospek sa krimen ang live-in partner umano ng biktima. Selos ang sinisilip na anggulo kaya humantong sa pagpatay ang pagtatalo. July 21, 10:30 p.m., itong suspect na sinususpect pa lang doon sa missing person ay nahulihan ng deadly weapon at naimbestigahan sa police station doon uli sa missing person. Dahil hindi kami natigil doon sa pag-iimbestiga, umamin siya na siya yung pumatay sa kanyang live-in partner. Gamit ang ice pick, sinaksak daw ng sospek sa dibdib ang biktima at saka chinapchap ang katawan. Sinilid sa sako ng semento at saka inilibing. Bukod dyan, nadiskubre pang may isa pang bangkay na babae ang nakabaon sa ilalim ng bahay na nakalagay sa drum. Sabi nitong lalaki ay nag-ano daw ng masamang bisyo yung doon sa kanyang live-in. Sinusubukang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang sospek sa krimen, gayon din ang kaanak ng mga biktima. Sasampahan ng kasong murder ang sospek. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Binaha ang 5 barangay sa Sablayan, Occidental Mindoro dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Samantala, nasa critical level na ang 3 ilog sa Oriental Mindoro ayon sa PDRRMO. Nakatutok si Hazel Alviar. Dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, binaha ang ilang lugar sa Occidental Mindoro. Pinaka-apektado ng pag-uulan ang bayan ng Sablayan. Ayon sa Sablayan MDRRMO, 5 barangay na ang nakararanas ng pagbaha matapos umapaw ang Amnay at Patrick River. Kabilang dito ang mga barangay ng Ilvita, Claudio Salgado, Santo Niño, Buenavista at Victoria. Ipinatupad na ang preemptive evacuation sa ilang binahang barangay. Sa kasalukuyan, nasa 340 na pamilya o katumbas ng 1,324 na individual ang inilikas ng mga otoridad. Nagkataon lang kasi ngayon na high tide, di ba? Yung ibang bayan din kasi, ay ibang barangay, di umapaw din ng konti. Pero kanina kasi tataasan ng high tide. Nung medyo buwababa ngayon ng high tide, nagsasubside din yung baha. Bukod dyan, wala nang nai-report na casualty sa lalawigan. Samantala, 3 ilog sa Oriental Mindoro ang nasa critical level na dahil sa walang humpay na pag-ulan ayon sa PDRRMO. Kabilang dito ang mga ilog ng Pagalaan, Bukayaw at Alag River. Ayon sa otoridad, hindi madaanan ang kalsada sa bahagi ng Sitio Abaton sa Barangay Parang sa Calapan City dahil sa mataas na level ng baha. Kaya nagsasagawa na rin sila ng evacuation sa lugar. Apektado rin ng baha ang mga bayan ng Bungabong at Bako. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Naghayag ng kanilang pulso ang iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang ilang Batanggenyo sa katatapos na sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Tinutukan at inabangan ng marami ang 1 oras at 22 minutong talumpati ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang sona kahapon. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa batasang pambansa. Sa maraming pagkakataon at puntong tingin ng marami ay tagumpay siya. Pero may ilan na tila ipinagkibit-balikat ang sona kahapon. Busy po sa trabaho, sa negosyo. Wala, marami tayong inaasikaso May laman ang mga sinabi ng Pangulo. Pinasadahan ang mga problemang dinadala ng bansa, presyo ng bilihin, singil sa kuryente, suliranin ng mga OFW, mga epekto ng natural calamity at marami pang iba. Pero may isang standout para kay Nomer, ang tungkol sa Pogo na walang kagatol-gatol ay inanunsyong ban sa buong bansa. Hindi sana ngay matuloy nga. Hindi naman natin hawak yung isip ng Pangulo. Kahit nga yung mga senador at congressman, parang natuwa din sila lahat. Para sa working student na si Gracial, babalikan niya raw ang ulat sa bayan ng presidente. Sana po yung yung kumbaga po yung mga sinasabi po doon, yung mangyari nga po, kumbaga madami po kasing pangako, tas hindi naman po na
natutupad. Ganun po. Kontento raw ang Southern Luzon Farmers and Traders o SOLUFAT sa mga tinalakay ng Pangulo. May mga direksyon daw ngayon kumpara sa nakaraang 2 SONA. Pero giit pa rin nila na ibigay ang budget para sa mga magsasaka. Ang grado nila sa SONA. Kung sa 1 to 10 sir, ay ang grado namin sir halos perfect sa kanyang plano. Sa kanyang plano sir, pero kailangan yung plano ay ma-implement ng tama din. Pasado rin sa 7.5 na marka ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang report ni PBBM. Sa paglalarawan ng grupo, bagamat kulang, may kulay at natumbok din ang ilan nilang usapin. Halimbawa, doon sa accident insurance, no? Of course, no, yung banggit din, no? Na magkakaroon tayo no, ng aumento sa sweldo. No, bagamat alam natin mababa ito, no? At least this 2024 ay confirm. May ilan pang taon na tatakbuhin ng Administrasyong Marcos Jr. Sasabayan daw ng iba't ibang sektor ng lipunan ng paglalakbay na ito ng Pangulo. Dapat daw itong gawin para masingil ang mga bagay na hindi na isakatuparan bago pa ang pagbaba sa termino. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa Globe Balita, hindi bababa sa 50 katao ang nasawi sa nangyaring landslide sa Ethiopia. Samantala sa Peru, 9 na katao ang patay matapos mahulog ang isang bus sa bangin. Narito ang report. Hindi bababa sa 50 katawang nasawi matapos ang 2 magkasunod na landslide sa Gofa sa Ethiopia. Tulong-tulong sa paghukay ng gumuhong lupa ang mga rescuer para mailigtas at ma-recover ang mga natabunan ng lupa. Naroon din ang ilang residenteng hinahanap ang kanilang mga kaanak. Ayon sa District General Administrator, 3 pamilya ang unang natabunan ng gumuhong lupa habang sinusubukan silang i-rescue. Doon nangyari ang pangalawang landslide at natabunan din sila. Kabilang sa mga nasawi ang mga babae, bata at pulis. Dahilan daw ng landslide ang malakas sa pag-ulan. Samantala, nasa 9 na katao naman ang nasawi matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus sa Peru. Ayon sa otoridad, miyembro ng isang Peruvian folk music group ang mga biktima na patungo sa isang pagtatanghal sa Lima. Ayon sa mga nakaligtas, 20 silang sakay ng bus. Ang mga sugatan, isa-isang inililipat sa stretcher ng mga rescuer. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang sanhi ng aksidente. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Inilabas na ang official trailer ng Cinemalaya film na Balota. Samantala kasama si Black Rider star Ruru Madrid sa MMFF 2024 entry na Green Bones. Narito ang report ni Hazel Alviar. Inilabas na ng GMA Pictures ang official trailer ng Cinemalaya film na Balota kung saan bida si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Ipinakita na agad ang bardagulan ni Sasa Girl at Snare na kapwa endorser ng magkalaban sa politika. Ipinakita rin ang eksena ni Marian Rivera na tumatakbo na hawak ang isang ballot box. Na-excite naman ang mga netizens na hindi raw makapag-antay mapanood ang full movie. Maaksyon at marami pang dapat abangan ngayong huling linggo ng Black Rider. Pero kahit matatapos na ang palabas, may panibagong aabangan kay Ruru Madrid dahil isa siya sa mga bibida sa pelikulang Green Bones kasama sina Dennis Trillo at Sofia Pablo. Kabilang ang Green Bones sa first 5 official entries para sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2024. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Alae! 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 Minsan wala ng biyahe. Hinahabol ang biyahe. Nagmamadali pagpasok. Gutom na. Ano po, meron pong important things na ginagawa. Wow! Or meron po silang importanteng kailangan gawin. Yun lang po. Napapasiar. Anong pangalan po? Yung, wala na pong masakayan. Malilate po sa trabaho or sa school. Malilate po sa klase. May pupuntahan, may meeting, ganun po. Kasi po may importanteng pupuntahan. Tatay? Malilate na.
Yun lang. Kasi po may pupuntahan pong agenda po. Kaya po ganun. Naiihi. Ganun. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ibinabala ng Tanawan City Police ang 4 na lalaki na pumapasok sa mga subdivision para magnakaw. Ang insidente ng panluloob ng mga sospek sa isang bahay na hulikam. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa kuha ng CCTV footage sa isang bahay sa Barangay Darasa, Tanawan City, Batangas, kasual na pumasok sa gate ng bahay ang 4 na lalaking ito pasado alas 2 ng hapon noong Miyerkules. Agad kinuha ng isang lalaking may suot na pulang sombrero ang tila CCTV camera pagpasok pa lang ng gate. Kasunod nito, ang 2 lalaking nakasuot ng gray at itim na sombrero. Ang lalaking may suot ng gray na sombrero, tila kumuha pa raw ng baril sa kanyang daladalang body bag. Nang makapasok sa terrace ang 3 lalaki, bumaba pa ang isang lalaki mula sa puting sasakyan. Pumasok na rin siya sa loob at pinagtulungan nilang 4 na mabuksan ang pintuan ng bahay. Nang mabuksan ang pinto, kaagad na pumasok ang 4 sa loob ng bahay. Ayon sa Tanawan Component City Police Station, posibleng modus operandi raw ito ng mga kawatan. Kasi mukhang nagmamadali po sila. Sa aming pag-iimbestiga, meron na rin silang nagawang mga pagnanakaw gamit ang parehong modus operandi. Ang nahanap kasi nila yung mga bahay na walang tao. Tapos kapag na-confirm nila na wala ng tao, ay papasukin nila ito. Sisirain nila yung gate o yung pinto para makapasok sila. Nakabakasyon umano sa Maynila ang may-ari ng bahay at pasado alas 5 na ng hapon noong Miyerkules nang matuklasan ito ng caretaker ng bahay. Agad niya itong inireport sa pulisya. Nalimas ang mga suspect ang nasa humigit kumulang 2 milyong pisong halaga ng pera, ari-arian at gadgets ayon sa otoridad. Ayon sa pulisya, hindi lang daw sa lungsod ng Tanawan posibleng ginagawa ito ng mga magnanakaw. Yung other victims niya is hindi sa Tanawan mismo nangyari. Sa other provinces pa, north part pa ng Luzon ng ibang area. And through social media rin namin, through nakakip investigation namin, meron kami mga nakita na posted involving yung same vehicle na nakita namin and same modus dun sa ginawa nila dito sa Tanawan. Nag-post na rin sa social media ang Tanawan City Police upang magbigay ng babala sa publiko na mag-ingat laban sa mga kawatan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng pinasok na bahay sa Tanawan City. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hindi muna pumalaot ang ilang mangingisda sa Batangas City dahil sa malalakas na alon. Samantala ang Coast Guard Batangas naka-heightened alert na rin dahil sa masamang panahon. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Abala sa paggawa ng kaskas o ang pangkawil na isang tradisyonal at mano-manong pangingisda ang 54 anyos na si Mang Bienvenido ng Barangay Pinamukan proper sa Batangas City. Hindi kasi siya makapalaot dahil sa lakas ng hampas ng alon. Kaya habang naghihintay ng pagganda ng panahon, pinili na lang niyang manatili sa kanyang bahay. Mahirap para sa amin dahil syempre naalala lagi namin yung pang-araw-araw na na aming kakainin. Kasi dito nga lang kami umaasa sa dagat. Kaya pagka ganyan malakas ang dagat, ang nadadali dahon ng malunggay. Ayon sa Coast Guard Substation Batangas City, walang nakataas na gale warning sa karagatang sakop ng Batangas, ngunit abiso nila sa mga mangingisda at maglalayag. Dahil sa malakas na hatak ng Bagyong Karina sa habagat po ay medyo masama po ang lagay ng panahon po ngayon. So, kailangan po inaabisuhan po namin yung mga mangingisda na huwag munang tangkaing pumalaot habang masama po ang panahon. Naka-heightened alert na rin ang Coast Guard Batangas City sa mga baybay dagat sa posibleng insidenteng mangyari at ang patuloy na pagpapaalala sa mga residente ng pag-iingat ngayong nakararanas ng pag-uulan. May panawagan naman ang mangingisdang si Bienvenido sa Batangas City LGU sa kung sino raw ang makakatulong sa kanilang mga mangingisda kapag hindi sila makapalaot. Sa ngayon wala pa dahil wala naman yung agad alternatibo na pagkakakitaan. Kaya sa ngayon, ang ginagawa ko, nagpe-prepare na lang ng pag
ng aming gamit sa pangingisda para pag biglang tumahimik ang dagat, ay di kami ready na. Tugon naman ng Fisheries Division ng City Veterinary Office. Kaya po wala pero yung mga siraan, yan ang pinaprocess namin, yung kailang insurance. Ini-expect po namin na magre-report sa mga yan bukas sa opisina. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kahit maulan, tuloy ang selebrasyon ng Sublian Festival at 55th Founding Anniversary ng Batangas City. Tampok ang street dance at float parade. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Masungit man ang panahon dahil sa walang humpay na pag-uulan, all smiles pa rin ang mga mananayaw ng Subli para sa Sublian Festival 2024 bilang bahagi ng 55th Batangas City Foundation Day. Ang mga kalahok mula sa 15 grupo na kinabibilangan ng 5 clusters ng bawat barangay sa lungsod, hataw sa sayaw. Palahaw na ang sigaw. Maipakita lamang ang makulay at masayang kultura at tradisyon ng Batangas. Hindi rin mawawala ang pagtampok sa patron ng lungsod, ang Santo Niño ng Batangan, na pinaniniwala ang mapaghimala at makapangyarihan. Hindi rin nagpahuli ang mga naglalakihan at naggagandahang mga float. Bida ang mga produkto, yaman at kulturang Batangan na maituturing na world class at pangmalakasan. Hinikayat namin ito para sa mga bata, lalo na higit sa mga bagong generation ngayon. Kasi napakahalaga ng kultura dito sa Batangas City, lalo na ang ating sayaw ng Subli. Ang 69 anyos na si Lourdes, hindi alintana ang pag-ambon. Minsan lang daw kasi siya makalabas ng bahay at makapanood ng mga kasiyahang gaya nito. Masaya naman. Kahit ganito na nakakapasyal-pasyal pa ako. Gusto ko akong makakita niyan taon-taon. Namutawi sa mga ngiti at palakpakan ng mga residente, manonood at maging ang ilang bisita, ang kasiyahan ng tila pinagbigyan ng kalangitan na tumigil muna ang ulan. Bukod sa mga parada ng mga float at manunubli, may ilan ding walking contingents mula sa iba't ibang establishmento, organisasyon at grupo. Para kay Aling Feli, isang mahalagang paalala raw sa kanya, ang Sublian Festival ng mayamang kultura ng lungsod. Masarap po. May payong po. Ay, gusto ko po biski ako lang. Patuloy naman ang paghihikayat ng Batangas City LGU sa mga kabataan na mas palawigin pa at patuloy na yakapin ang sining at kultura ng lungsod ng Batangas. Sana ituloy pa ninyo ang pagsaliksik at pag-aaral ng mga sayaw, lalo na higit dito sa Batangas City, ang pinagmamalaki nating sayaw, ang Sublian ng Batangas City. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.